Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4476. Kahit na nagbago pa ang itsura ni Daryl na umabot sa punto na kung saan hindi na siya nakilala ni Yvette, hinding-hindi pa rin niya makakalimutan ang boses nito. Agad niyang nalaman si Daryl ang lalaking kasama ng dalawa nang marinig niya itong magsalita. Siya nga talaga ito. Hinding-hindi talaga pumapalya sa pagpapakita ang lalaking iyon sa mga sandaling kinakailangan siya ni Yvette. Maluha-luha na si Yvette sa sobrang tuwa habang nag-aalala itong sumisigaw kay Daryl ng, "Mag-iingat ka, Daryl. Masyadong malakas ang fiend mortar na iyan. Hindi ko siya mapabagsak kahit na gamitin ko pa ang fiend kong kaluluwa. Huwag kang mag-alala." Nakangiting comfort sa kanya ni Daryl bago nito nanlalamig na titigan si Toth. "Nagkita tayong muli, Fiend Mortar Toth. Sigurado ako na inakala mong iyon na ang huli nating pagkikita, tama?" Mula ng husto ang mga mata ng galit na si Daryl habang sinasabi na, "Ang lakas ng loob mong pagbuhatan ng kamay ang mahal ko. Pagbabayaran mo ngayong araw ang lahat ng ito." Sumigaw si Daryl sa mga huling salita na kanyang binanggit. Masyadong naging malakas at malinaw ang kanyang boses na narinig sa buong Phoenix Feather Mountain. Agad na nanginig ang lahat maging si Toth at ang mga Royal Guard nang marinig nila ito. Pero agad na na-overwhelm sa sobrang pagkasabik ang mga Royal Guard nang marealize nilang si Daryl nga ito. Daryl Darby, isa itong malaking biyaya, narito na si Daryl Darby. Wala na tayong dapat pang katakutan ngayon. Mukhang balot siya ngayon ng kulay dugong mga marka pero mas naging malakas naman siya ngayon kaysa noon. Walang tigil na nagbulungan ang mga Royal Guard sa paligid habang mas nagiging seryoso naman ang itsura ni Toth. Kumabog ng husto ang kanyang dibdib sa sobrang pagkagulat. Tama nga ang sinabi ng Holy Sky Stone. Buhay pa nga ang lalaking iyon. Huminga naman ng malalim si Toth habang naniningkit ang kanyang mga mata, dito na mas tumindi ang pumapatay na aura na lumalabas sa kanyang katawan. Ang dapat niya lang gawin ay hulihin si Daryl Darby para makuha ang papuri at karangalan sa kanyang lahi. Siguradong malaki ang pabuya na kanyang matatanggap sa sandaling magawa niya ito. Daryl Darby, ngumiti ng mataas si Toth habang nanlalakong sumisenggal kay Daryl. "Panipi, mukhang nabuhay kang ang muli. Masyado kang sinuwerte para magawa ang bagay na iyan. Namatay ka na noon sa kamay ng mga fiend kaya sigurado ako na mapapatay ka naming muli sa ikalawang pagkakataon." Inutusan ng kagalang-galang na si Archfiend ang 12 Fiend Mortar na magpunta sa Nine Mainlands para sa iyo. Kaya susuko na ako kung ako sa iyo. Nabalot ng pagka-arrogant ang mukha ni Toth habang nagsasalita. Inakala niya na sinuwerte lang si Daryl nang mabuhay itong muli. At kung titingnan ang kanilang mga lakas, hinding-hindi pa rin siya nito magagawang pantayan. Pero hindi naman siya pinansin ni Daryl habang sumusugod ng mabilis paaban. Yvette. Agad na yamakap si Yvette sa mga bisig ng nasasaktan ng hustong si Daryl. Naramdaman ni Daryl ang pagkaubos ng enerhiya sa katawan ni Yvette kaya wala na itong lakas para magsalita. Nagawa lang nitong magtagal ng dahil sa malakas nitong willpower. Kasabay nito ang pagliyab ni Daryl sa sobrang galit. "Kasalanan ko ang lahat ng ito, Yvette. Pumunta dapat ako ng mas maaga." Kanina, hinawakan ni Daryl ng bahagya ang dibdib ni Yvette habang mangiyak-ngiyak na nanginig ang kanyang boses. Dito na tumulo ang luha sa kanyang mukha. Siya ang kilalang bayani ng Nine Mainlands pero hindi man lang niya nagawang protektahan ang babaeng pinakamamahal niya. Anong klase ng lalaki ba siya? Malapit nang mawala ng malay si Yvette pero agad na sumigla ang kanyang puso sa sobrang tuwa nang maramdaman niya ang init na nagmumula kay Daryl. Dito na niya nagawang magpakita ng isang nanghihinang ngiti habang inaangat ang kanyang kamay para hawakan ang mukha ni Daryl. "Inakala ko na nananaginip lang ako, Daryl. Ikaw nga iyan. Ano nga pala ang nangyari sa mukha mo? At bakit sinabi ng Fiend Mortar na iyon na muli kang nabuhay?" Mahal na mahal ni Yvette si Daryl kaya nag-alala pa rin siya rito kahit na malapit na siyang mawalan ng malay sa sobrang panghihina. "Okay lang ako. Napasok lang ako sa isang maliit na gulo. Huwag ka na munang magsalita. Tuturuan ko lang ng leksyon ang hayop na ito para sa iyo." Mayanhing sinabi ni Daryl habang dahan-daang tumatayo sa kanyang pwesto. At pagkatapos ay agad na humarap si Daryl kina Celine at Queenie. "Kayo na muna ang bahala sa kanya." "Sige," sabi ng mga ito na narinig sa paligid,
Agad na sumangayon sina Celine at Queenie bago sila sumugod para dalhin sa isang ligtas na lugar si Yvette. Naayos na ni Daryl ang huling bagay na kanyang inaalala nang mabantayan ng dalawa niyang mga kasamang babae si Yvette. Dito na sumabog ang kanyang enerhiya habang lumilipad ng mabilis sa kalangitan para salubungin si Toth. Iniisip mo bang makakaalis ka rito kasama ng babae mo? Ginalit ng husto ni Daryl ang Finn. Martyr nang hindi niya ito pansinin kaya nanlamig ito ng husto habang sumisigaw ng, walang kahit na sino sa inyo ang makaalis sa lugar na ito ngayong araw. Sumabog ang enerhiya mula sa Finn niyang kaluluwa habang maririnig ang mga salitang iyon sa ere, dito na siya sumugod papunta sa direksyon ni Daryl. Nang makita niyang papalapit si Toth, nanatili namang lumulutang si Daryl sa gitna ng ere. Naging kalmado ang kanyang aura habang nagiging kasing tigas siya ng bundok. Kabanata 4477. Thump. Agad na nagpakita si Toth sa harapan ni Daryl sa loob ng isang iglap. Dito na walang pag-aalinlangang itinaas ni Daryl ang kanyang mga palad para salubungin ang pag-atake ni Toth. Nakarinig ang lahat ng isang malakas na pagdagandong habang nagsasalubong ang pag-atake ng dalawa at pagkatapos ay mabilis na kumalat ang isang napakalakas na wave ng enerhiya sa paligid ng Phoenix Feather Mountain. Agad na napaatras sina Daryl at Toth sa puwersa na tinanggap ng kanilang mga katawan. Mapaghahalataan na walang kahit na sino sa dalawa ang nakalalamang sa labang ito kaya naging patas ang resulta ng huli nilang sagupaan. Ano? Nagugulat na sinabi ni Toth sa kanyang sarili. Nagmukhang ordinary ang lalaking iyon pero masyado pa ring naging kahanga-hanga ang kanyang kakayahan. Maliban pa ito sa ginawa niyang pag-atake na puno ng natural na lakas. Paano itong nangyari? Walang kaalam-alam si Toth na tinataglay ni Daryl ngayon ang lakas ng Red Lotus Fayette na isa sa pinakaiingatang kayamanan ng Godly Region. Walang katapusan ng natural na enerhiyang nilalaman ng Red Lotus Fayette na mas higit pa kaya sa kanyang nalalaman. Nanatili namang walang emosyon si Daryl nang makita niya ang gulat na itsura ni Toth. Dadalhin na kita sa impyerno. Dito na gumawa si Daryl ng isang galit na sigaw habang inaangat ang kanyang mga braso. Isang bilog na gawa sa apoy ang nabuo sa paligid ni Daryl. Agad nitong pinatigas ang hangin sa loob ng 100 metrong radius mula sa kanyang pwesto na sinudan ng pagpapakita ng isang mabangis na dragon lumipad sa kalangitan. Sumanib ang mabangis na dragon sa lakas Red Lotus Fayette kaya masyado na itong naging malakas para sa kahit na sino. Mamatay ka na, gumawa ng isang malakas na tili ang dragon matapos nitong marinig ang sigaw ni Daryl habang sumasabog ang tila imposible sa tindi nitong lakas bago sumugod sa direksyon ni Toth. Hindi na napigilan ng lahat maging nina Yvette, Celine at iba pa ang pagkasabik na kanilang nararamdaman. Kahit na nagkaroon ng kakaibang markasi, Daryl sa kanyang mukha, mas naging malakas naman ito ngayon kaysa noon. Mga pambatang teknik, singgal ni Toth nang makita niya ang galit na dragon. Dito na itinaas ni Toth ang pareho niyang mga braso bago lumabas ang isang kulay dugong liwanag sa kanyang mga kamay na bumuo ng isang imahe ng scepter. Nagkaroon ng 3 metrong haba ang kulay itim na scepter ni Toth. Mapapansin din ang pie-cut nitong itsura na parang gawa sa tuyong mga sanga ng puno na nabalot ng daan-daang kulay dugong mga mata na tatakot sa sinumang makakita sa mga ito. Walang duda na ginawa nga ang sandatang ito kay Toth na kilala ang sandatang ito sa tawag na Blazing Heaven Scepter. Ayon sa isang alamat, hindi na mabilang ang mga sundalo ng Godly Region na namatay sa mga kamay ni Toth noong unang digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga Finn 10,000 taon na ang nakalilipas. At sa sandaling mamatay ang mga ito, agad na mapapasailalim ng scepter ang kanilang mga kaluluwa bago maging isa sa mga kulay dugong mga mata na bumabalot sa sandatang iyon. Hinawakan ni Toth ng maigi ang Blazing Heaven Scepter habang ginagamit ang enerhiya mula sa Finn niyang kaluluwa. Isa namang kulay dugong liwanag ang lumabas na palm unit sa parehong langit at lupa. Agad nitong binasag at inabo ang nagwawalang dragon ni Daryl sa gitna ng ere. Dito na bumagsak ang mood ng kaninang masiglang si Yvette at ng kanyang mga kasama habang napapanganga silang lahat sa sobrang takot. Anong klase ng sandata ang ginagamit ngayon ni Toth? Mukha itong nakakatakot at masyado ring malakas ang enerhiyang nilalabas nito. Masyado nang malakas ang dragon na nilabas ni Daryl pero agad pa rin itong nawasak ng sandata ni Toth. Kasabay nito ang pagdilim ng itsura ni Daryl habang kumakabog ng husto ang kanyang dibdib sa sobrang pagkagulat.
Ayon sa isang alamat, pumapangalawa lang kay Archfiend Antigonus ang lakas at estado ng mga Fiend Martyr. Kaya masyado nang malakas ang bawat isa sa mga ito na pinatunayan ngayon ng Fiend Martyr na si Thoth. Hindi na naitago pa ni Thoth ang kanyang tuwa nang maramdaman nito ang pagkagulat ni Daryl. Agad siyang tumawa ng malakas habang inaasar si Daryl, ito lang ba ang kayang gawin ng kinikilalang bayani sa Nine Mainlands? Mukhang hindi naman pala ito kalakasan kung ako ang tatanungin mo. Hayaan mong tulungan kita rito, Daryl. Sigaw ni Celine habang umaangat ito sa ere at sumusugod papunta sa direksyon ni Thoth. Hindi naman masyadong malubha ang lagay ni Yvette kaya magiging maayos pa rin ito sa ilalim ng pangangalaga ni Queenie. Huwag kang magpadalos-dalos. Agad na nagbago ang itsura ni Daryl habang sumisigaw para pigilan si Celine. Masyadong malakas si Celine pero wala pa rin itong panama sa Fiend Martyr na si Thoth. Pero huli na ang lahat. Boss! Napakabilis na gumalaw ni Celine hanggang sa makarating ito sa harapan ni Thoth pagkatapos ng isang iglap. Dito na niya itinaas ang kanyang kamay bago sumabog at umatake ang napakalakas niyang aura kay Thoth. Hindi naman ito pinansin ni Thoth. Habang nagpapakita ng malademonyong ngiti sa kanyang mukha. Gusto mong mamatay kasama ni Daryl Darby? Sige, pagbibigyan kita kung iyan ang gusto mo. Kabanata 4478. Ihinampas ni Thoth ang Blazing Heaven Scepter sa gitna ng ere hanggang sa mabalot ng kulay dugong liwanag ang katawan ni Celine. Thump! Agad na napakagat sa kanyang labi si Celine habang kumakabog ang kanyang dibdib sa sobrang pagkagulat. Sinubukan niyang ailagan ang pag-atake pero huli na lang lahat. At loob ng isang dagandong, tumama ng malakas ang kulay dugong liwanag sa kanyang katawan. Umangat ang katawan ni Celine bago ito. Bumagsak mula sa ere kasabay ng isang malakas na kalabog na narinig ng lahat. Og! Nang inig ang katawan ni Celine habang sumisirit ang dugo sa kanyang bibig nang. Tumama siya sa sahig. Dito na namutla ang kanyang mukha habang nanghihina ang kanyang katawan. Ganito ba talaga kalakas ang lahi ng mga Fiend? Napasigaw si Celine kay Thoth sa sobrang galit at pagkagulat na kanyang naramdaman. Ito ang unang beses kung saan nagawa niyang makipaglaban sa lahi ng mga Fiend kaya alam na niya kung gaano ka nakakatakot at kalakas ang mga ito. Okay ka lang ba? Sugod ni Daryl sa kanya matapos niyang makita na tumalsik si Celine sa pag-atake ni Thoth. Nasaktan ka ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Agad namang naantig at nakonsensya si Daryl sa mga nangyari. Alam niya na gusto lang siyang tulungan ni Celine. Pero masyado pa ring malakas si Thoth kaya wala na siyang magawa pa rito. Namula naman ang mukha ni Celine nang maramdaman nito ang paghawak ni Daryl sa kanyang katawan. Hindi niya ito nagawang tingnan sa mata habang bumubulong na sinasabing, okay lang ako. Maaari mo na akong ibaba. Nanood naman hindi kalayuan ng kanyang disipulo at si Yvette. Isa itong nakakahiyang tanawin para sa kahit na sino. Dito na nagising sa katotohanan si Daryl. Ibinaba nito si Celine habang serious sabi na, hindi mo na ako kailangang pangtulungan. Kaya ko na ang sarili ko. Agad namang na-frustrate si Thoth sa kanyang nakita sa ibaba habang nakalutang sa gitna ng ere. Dito na siya sumigaw ng, tigilan mo na ang mga kalokohan mo. Sumuko ka na hanggat kaya mo at sumama sa akin para makita ang kagalang-galang na si Archfiend Antigonus. Halika rito't kunin mo ako kung kaya mo. Itigil mo na ang kadadakdak at kumilos ka na lang. Nakangiting sinabi ng nanlalamig na si Daryl. Agad namang nagdilim ang itsura ni Thoth habang umiiyak nitong sinasabi na. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Sige kung gusto mo na talagang mamatay. Hinawakan ng maigi ni Thoth ang Blazing Heaven Scepter habang sumusugod papunta sa direksyon ni Daryl. Halika rito. Hindi duwag si Daryl Darby. Hindi man lang natakot si Daryl sa paglapit sa kanya ni Thoth. Agad siyang lumipad papunta sa kalangitan bago siya gumawa ng guhit para kay Thoth. Mukhang papatay na sa mga sandaling ito ang itsura ni Thoth habang ikinakaway ang kanyang kamay bago pa man makalapit si Daryl sa kanya, dito na siya naglabas ng isang kulay purple na apoy. Nagmukhang kitikot takot ang purple na apoy. Hindi ito naglabas ng kahit na kaunting init at sa halip ay naglabas ito ng isang kakilakilabot na lamig. Ito ay walang iba kundi ang walang katulad na Flame of Nine Eyes ng mga Fiend. Ang Flame of Nine Eyes ay isa sa mga kakayahan ng enerhiyang nilalabas ng mga Fiend galing sa kanilang mga kaluluwa. Masyado na itong malakas para lunukan ng kaluluwa ng kahit na sino.
Agad na maaabo ang parehong katawan at kaluluwa ng sinumang tamaan nito. Dito na nagulat ng husto ang lahat kabilang na sina Yvette, Celine at ang iba pa nitong mga kasama. Anong klase ng apoy ito? Bakit ito masyadong nakakatakot? Habang nasa gitna ng kanilang pagkagulat, hindi naiwasang mapasigaw ni Yvette ng, "Mag-iingat ka, Daryl." Nanatili namang kalmado ang hindi tinamaan ng kahit na kaunting nerbiyos na si Daryl. At sa halip ay tahimik nitong tiningnan ang paglapit sa kanya ng Flame of Nine Eyes. At pagkatapos ay agad na tumama ang apoy sa katawan ni Daryl. Gumawa ito ng isang napakalakas na his ng damaykit ang apoy sa kanyang balat. Malinaw na napansin ng lahat na hindi gumana ang apoy na ito kay Daryl. Ano? Dito na biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Toth. Imposible. Walang kahit na sino ang immune sa Flame of Nine Eyes. Walang kaalam-alam si Toth na hindi na mortal ang pisikal na katawan ni Daryl matapos nitong buhayin muli ng Red Lotus Fayette. Kaya hinding-hindi na siya masasaktan pa maging ng Nine Heavens Mysterious Thunder. Paano pa kaya ang Flame of Nine Eyes? Nasepresa rin si Daryl noong mga sandaling iyon. Hindi niya inasahan na magagawang salagin ng kanyang katawan ng Flame of Nine Eyes. Pero masyado pa rin siyang naging matalino para malamang dahil ito sa Red Lotus Fayette. Tumitig ng husto si Daryl kay Toth, habang sinasabi na, mukhang wala rin palang kwenta ang tinitingalang Fiend Martyr na si Toth. Agad na namula ang mukha ni Toth habang sumisigaw ito ng, "Huwag kang magpaka-arrogant, hayop ka." Agad na hinawakan ng maigi ni Toth ang Blazing Heaven Scepter habang sinasabi ang mga salitang ito. Dito na lumabas ang isang nakamamatay na aura sa kanyang katawan habang sumusugod siya papunta kay Daryl. Kabanata 4479. Nanlalamig namang ngumiti si Daryl. Lumipad ito nang mabilis hanggang sa magsimula ang matinding laban sa pagitan ng dalawa sa gitna ng ere. Parehong gumuhit ang imahe ang dalawa na tila ba umiikot ang mga ito sa isa't isa. Agad namang gamulo ang kalangitan sa tindi ng aura na sumabog sa kanilang mga katawan na sinabayan ng pagkabuo ng madilim na kalanggitang naglabas ng nakabibinging mga kidlat. Pero hindi pa rin gumamit ng anumang sandata si Daryl. Nakipaglaban siya gamit ang kanyang mga kamay kaya sa loob lang ilang sagupaan ay nagawa siyang tamaan ng hawak na Blazing Heaven Scepter ni Toth. Dito ang tumalsik ng higit sa 100 metro patalikod si Daryl habang sumisirit ang dugo sa kanyang bibig. Hindi na napigilan pa ni Daryl ang galit at pagkagulat na kanyang naramdaman habang pinipigilan ang kanyang sarili. Mas malakas pa ang scepter na ito sa Skybreaking Axe kaya magiging mahirap ang labang ito para sa kanya. Kasabay nito ang tahimik na pagdadasal ng mga nanunood sa ibaba para kay Daryl. Masyadong malakas ang scepter ni Toth. Walang kahit na anong hawak na sandata. Si Daryl kaya paano nito? May pagpapatuloy ang laban. Mag-iingat ka, Daryl. Hindi na naiwasan pang mapasigaw ni Yvette nang mapansin niya ang sitwasyon ni Daryl. Umupo siya sa sahig habang sinusubukang ibalik sa dati ang kanyang internal energy. Agad namang nagpanik ang magkatabing sina Celine at Queenie nang makita nila iyon. Wala nang kahit na ano pang gusto si Celine kundi sumugod para tulungan si Daryl. Pero katatapos lang niyang makipaglaban kay Toth kaya hindi na siya nagpadalos-dalos pa sa pagkakataong ito. Naiintindihan na ni Celine ang lahat noong mga sandaling iyon siguradong magiging pabigat lang siya kay Daryl sa sandaling sumugod siya muli nang hindi nag-iisip. Nakatingalang tumawa si Toth bago nito tingnan pababa si Daryl gamit ang inis niyang mukha. Hinding-hindi mo ako magagawang tapatan, Daryl. Kaya mas maigi kung sasama ka na lang sa akin. Muling itinaas ni Toth ang kanyang mga kamay hanggang sa sumabog ang isang nakasisirang aura sa Blazing Heaven Scepter na gumawa ng isang-isang kulay dugong rod sa ere na parang isang kidlat na lumipad papunta kay Daryl. Pamunit ang kulay dugong liwanag sa kalangitan na para bang gusto nitong hatiin sa dalawa ang mundo. Nako, hindi. Dito na nanjinji sa sobrang takot ang lahat kabilang na sina Yvette, Celine at Queenie. Naging seryoso ng husto ang mukha ni Daryl habang nababalot ng pagpapanik ang kanyang dibdib. Siguradong matatalo siya sa sandaling hindi niya mailagan ang pag-atakeng iyon. Nawalan na ng pag-asa ang nakatinging si Daryl habang papalapit sa kanya ng papalapit ang kidlat. Ito na ba talaga ang kanyang kapalaran? Wala na ba siyang magagawa para makatakas sa lahi ng mga fiend? Habang nasa gitna ng kawalan niya ng pag-asa, biglang nakaramdam ng matinding pagkadehado at hinanakit si Daryl.
Kaya hindi na niya naiwasan pang mapatingin sa ibaba. Umupo si Yvette sa sahig habang nanghina ang namumutla niyang mukha at katawan. Hindi pa niya nababawi ang lakas na nawala sa kanya. Katabi naman nito ang naluluhang mukha ni Celine at Queenie. Patawarin niyo ako dahil hindi ko kayo naprotektahan, mga binibini. Agad na nabalot ng paghihinagpi si Daryl nang maisip niya ito. Dito na siya napapikit habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Hindi. Nakaramdam naman ng paghigpit sa kanilang dibdib ang lahat kabilang na sila Yvette at Celine. Nakita nila ang mabilis na paglapit ng kulay dugong kidlat na malapit nang tumama kay Daryl. Dito na napapikit ang lahat. Hindi na nila magagawa pang panuurin ang mga susunod na mangyayari. Pero nang tuluyan ng sumuko si Daryl, isang bagay ang biglang pumasok sa kanyang isipan na nakapagpamulat sa kanyang mga mata habang napapaangat ang kanyang katawan. Malapit na siyang mamatay nang marealize niya ang isang bagay. Ako ang makapagsasabi kung ano ang magiging kapalaran ko. Hindi ikaw o kahit na sinong nasa paligid ko. Hinding-hindi mo ako madadala ngayong araw, Thoth. Wala sa sariling sigaw ni Daryl. Boss! Agad na lumipad paangat ang katawan ni Daryl habang maririnig ng lahat ang kanyang mga sinabi. Sumabog ang enerhiya sa kanyang katawan bago ito magliyab ng tuluyan. Napaligiran ng apoy ang katawan ni Daryl habang namumula ng husto ang kanyang mga mata na para bang gawa siya sa apoy. Ano ang ginagawa mo, Daryl? Nasisiraan ka na ba talaga ng bait, kuya? Natatakot at nagugulat na tumitig ang lahat kabilang na sina Yvette, Queenie at iba pa nitong mga kasama. Nagliyab na ng husto ang kanyang katawan kaya paano pa siya makakalabas dito ng buhay? Pero nagmukha pa ring hindi naririnig ni Daryl ang sigaw ng mga ito. Nanatili lang siyang lumulutang sa gitna ng ere na para bang Diyos ng apoy na muling nabuhay. Dito na narinig sa kalangitan ng mga salitang lumabas sa bibig ni Daryl. Great Fayette Takeover. Itinaas ni Daryl ang kanyang mga kamay nang sabihin niya ito sa gitna ng ere. Kabanata 4,480. Agad na nawala ang dilim sa kalangitan nang sabihin niya ang salitang iyon. At pagkatapos ay biglang namula at naging kulay dugo ang kalangitan sa paligid. Sinundan ito ng biglang pagbalot ng apoy sa katawan ni Daryl. Bumuo ito ng isang force field na gawa sa apoy bago ito bumuo ng mga imahe ng lotus na bulaklak. Walang duda na ito nga ang teknik na nakuha ni Daryl mula sa Red Lotus Fayette. Ang Great Fayette Takeover. Katapusan mo na, Thoth. Nawalan na ng kontrol si Daryl habang sumisigaw ito ng malakas. Dahan-daang nagsama-sama ang mga bulaklak ng lotus bago ito bumuo ng isang higanting bola na lumipad papunta sa direksyon ni Thoth. Tumigas ang hangin sa paligid sa sandaling tamaan ito ng bola ng apoy na ginawa ni Daryl na para bang katapusan na ng mundo. Yar! Agad na nagbago ang mukha ni Thoth nang maramdaman niya ang napakalakas na enerhiya ng nagliliyab na bola ni Daryl. Dito na niya biglang itinaas ang hawak niyang Blazing Heaven Scepter para salagin ang pag-atake. At pagkatapos ay biglang tumama ang nagliliyab na bola sa scepter. Gumawa ito ng isang nakabibinging pagsabog bago ito bumuo ng isang nakakatakot na enerhiyang naglabas ng isang nakabubulag na liwanag na bumalot sa buong Phoenix Feather Mountain. Wow! Napaangat ng husto ang katawan ni Thoth nang marinig niya ang mga pagsabog. Sumirit ang sariwang dugo sa kanyang bibig habang bumabagsak tumatalsik patalikod ang kanyang katawan sa kalangitan. Kahit na masyado siyang malakas na sinamahan pa ng Blazing Heaven Scepter. Hindi pa rin nagawang salagin ni Thoth ang Great Fayette Takeover. Naglalaman ng walang hanggang spiritual energy ang Red Lotus Fayette maliban pa ito sa pagbaba ng enerhiya ni Thoth nang dahil sa mga nakaraan nitong laban. Sa loob ng isang iglap ay malakas na bumagsak ang katawan ni Thoth. Nagpakahirap itong tumayo bago sumirit ang sariwang dugo sa kanyang bibig. Kasabay nito ang pagbaba ni Daryl sa lupa. Namutla ang kanyang balat habang nanghihina ang kanyang katawan. Napagod siya ng husto matapos niyang gamitin ang Great Fayette Takeover. Hindi pa niya tuluyang nakukuha ang Red Lotus Fayette kaya naalala niya lang ang tungkol sa Great Fayette Takeover nang magpanik siya ng husto. Isa na itong malaking himala para sa kanya. Agad na napanganga ang lahat maging sina Yvette, Celine at iba pa niyang mga kasama sa sobrang pagkagulat at tuwa. Isang sandali ring hindi nakabalik ang mga ito sa realidad. Nanalo sila, muntikan na ang isang ito. Masyadong nakapangmumulat para sa kahit na sino. Ang apoy na gumawa ng imahe ng mga lotus sa paligid. Napakahusay.
Nagngit-ngit ang ngipin ni Toth matapos kumalat ng panghihina sa buo niyang katawan habang tinatitigan nito ng husto si Daryl. Hindi ko inasahang mayroon ka palang bagay na katulad nito. Hinding-hindi ka pa rin makakatakas sa mga Fiend kahit na matalo mo pa ako rito. Mayroong 11 pang mga Fiend Martyr sa Nine Mainland kaya hindi ka makakatakbo kahit na kailan. Hindi na makatayo pa ng diretsyo si Toth. Bumagsak ito sa lupa bago simulang ay recover ang nawala niyang enerhiya. Kumunat ang noo ni Daryl sa sobrang galit. Sumusobra na ang mga Fiend matapos nitong ipadala ang 12 na mga Fiend Martyr sa Nine Mainlands. Gaano ba sila? Kadesperadong kunin si Daryl para gawin ang bagay na ito. Hindi alam ni Daryl na nahulaan ni Holy Sky Stone na siya ang huling hadlang sa lahi ng mga Fiend para makamit ang tagumpay. Kasabay nito ang pagsimangot ni Yvette. Direktang tinarget ng mga Fiend si Daryl na hindi magiging maganda para sa kanya. Dito na siya sumigaw ng, patayin mo na siya, Daryl. Nalaman na ni Toth kung nasaan na si Daryl. Imposibleng hayaan siyang mabuhay ng mga ito. Tumango rin sina Celine at Queenie nang marinig nila ang mga salitang iyon sa ere. Oo nga, patayin mo na siya. Gawin mo na, kuya. Mapait namang iniling ni Daryl ang kanyang uli. Hindi natin magagawa ito. Mayroong mga anyong Fiend ang 12 Fiend Martyrs kaya imposibleng mapatay nila ito ng ganoon kadali. Bakit naman hindi? Dito na nabalot ng pagtataka ang mukha ni Queenie. Nagising naman sa katotohanan si Yvette nang marealize niya ang isang bagay. Panipi, tama si Derry, hindi natin siya mapapatay. Isa siya sa 12 Fiend Martyrs na mayroong Fiend na anyo at isang Fiend na kaluluwa. Kaya ang importante nating gawin sa mga sandaling ito ay ang pag-alis at paglayo sa lalong madaling panahon. Tama ang mga sinabi niya. Sumasang-ayon namang tumango si Daryl bago nagmamadaling lumapit sa kanyang mga kasama. Umalis na tayo habang wala pa rito ang mga kasama niya. 2. B. Continued.